So, pakita ko lang sa inyo. Ito yung key fob. Ilalak ko. Okay, so lock yung door. Gagawin mo, open 1, 2. Ayan na. Open na. Hey guys, kumusta kayo? Welcome back to Team D TV. So eto, 2 weeks na yung SL6 natin. Ang bilis ng panahon, ano? And before you know it, year 2024 will be over. By the way guys, Merry Christmas po sa inyong lahat. So today, I just have a quick update sa inyo kung how was our SL6 for the past 2 weeks. And then I have 10 cool features na i-share ko sa inyo. So, in terms of, if you guys remember, dun sa day 2, yung wrench error warning, hindi na siya bumalik. Alright? After nga natin sundin yung instructions na binigay sa atin ng agent natin na si Sean, in-update ko lang yung maintenance interval dun sa number of days. Kasi nailagay pala siya sa 0, kaya nagwa-warning siya. So, hindi na siya bumalik. Another thing that I brought up during day 2 is yung noisy na tires. So after setting it back to 36, which is the recommended tire pressure, 36 PSI, tahimik na siya. I'm very happy. I remember yung Ford Everest ko, 32, doon lang siya tahimik. Pero pag yun na ilalagay ko na sa mga 34, 35, medyo matalbog na rin siya at medyo maingay na rin. Considering hindi siya low profile, naka all-terrain tire siya. And the same with the Subaru XV, naka all-terrain tires din. Kapag yun mas mataas sa 32, medyo maingay na rin ang gulong nun. Eto, sa SL6 natin, medyo natutuwa ako kasi low profile siya, and yung mga previous experience ko ng mga low profile tires, kapag tinaasan mo yung tire pressure, matalbog at medyo maingay, just like what we experienced when this was set at 45-46 PSI. So at 36, I'm very happy, very quiet, very comfortable. Next, pag-usapan naman natin yung tinakbo namin for the past 2 weeks. Okay, so here, from the home screen, punta tayo dito sa vehicle, and then energy, consumption, and andito yung figures natin. So if you guys remember, during day 2, nireset ko to lahat. Alright? Kaya lang, may nakalimutan ako, yung trip meter niya, trip meter A and B, hindi ko na-reset. So, kaya kung mapapansin nyo, yung reading niya is exactly the same as the odometer. Okay? But anyway, let's just do some good estimates. Here you can see yung cumulative average energy consumption ko is 6.7 kilowatt hour per 100 kilometers. Okay? Ngayon, since hindi tayo familiar dyan, babalik ta rin ko. Mas familiar tayo sa kilometers per kilowatt hour. So, 100 divided by 6.7, that gives us 14.9, almost 15 kilowatt hour, 15 kilometers per kilowatt hour. I think matipid yan. And guys, please take note that for the entire 2 weeks, naka-eco mode lang tayo palagi. Pagdating naman sa gas consumption, we have 3.4 liters per 100 kilometers. Kapag binaliktad natin yan, 100 kilometers divided by 3.4, that will give us 29 kilometers, 29.4 kilometers per liter. So, combination yan guys ng HEV tsaka ng EV. Alright? Again, lahat yan naka-eco mode, kaya siguro sobrang tipid. Now, gagawa lang ako ng konting, so sinabi niya 29, gagawa lang ako ng konting estimate lang, ha? Kasi, so 641 ang tinakbo natin kilometers. Ang naalala ko, before tayo nagpa full tank, tumakbo na to ng mga 90. 85 to 90. Ilagay na natin 90. So, meron na siya actually 5. So, mga 551 kilometers ang tinakbo niya magmula nung nagpa full tank tayo nung day 2. So, based on 551 kilometers na tinakbo, tapos sinasabi niya dito ang na-consume na fuel is 23.7. So, divide natin ng 23.7.
pumapalo siya ng 23.2. Mga 23.2 kilometers per liter ang nakakonsumo niya. Not bad. Pero, again, if you can notice dito sa VTOL charge, ito yung number of kilowatt hour na na-charge natin. Kasi nagkaroon tayo ng mga total of 4 chances of charging sa mall. Pero yung mga charging niyan, yung tatlo na yon, coming from mga 25 to 100%. Pero yung the fourth one, nasa 60 pa lang or 70 pa lang yata yun to 100. So kaya marami tayong free or marami tayong tinakbo na electric lang talaga. Okay? So ayan, so far ganyan ang figures natin. Pansinin nyo guys yung average speed namin is only 10 kilometers per hour. Ganyan katindi ang traffic ng routine namin. Imagine nyo yung Ford Everest ko tsaka yung Subaru XV. Ganyan lang ang speed. Ganun kalakas magkonsumo ng gasolina. Dati nakakaubos kami ng 2 full tank ng Ford Everest tsaka ng 2 full tank ng Subaru XV in 1 month. So eto so far may remaining tayo na 630 kilometers, naka 2 weeks na tayo. So, ano pa to, more than half pa ng range niya na nasa 1,000. So, kung ma-maintain ko yung ganitong consumption for the next 2 more weeks, that will give me a total of, sabihin natin, 1 month, di ba? Pag na-maintain ko yung ganitong consumption, nakasave na ako ng isang full tank. Nakasave ako ng 3 full tanks. Okay? So, bali yung isang full tank ko dito, umabot ng 1 buwan. Kumpara dun sa 2 kotse ko before na nakaka2 full tanks each. So, ang laking tipid na. And just so you have an idea, yung Ford Everest, 80 liters ang tangke nun. Yung Subaru XV, 60 liters, katulad nitong SL6. Okay? So, in terms of yung kiniklaim ko, yung ine-expect ko na matitipid ko, so far mukhang nangyayari. So, for the first 2 weeks. And I would like to mention na yung yung pagpunta namin sa mga mall for the free charging, hindi yun intentional. So, nagkataon lang na may binili kami and then di nga namin alam na may charger pala doon. Napatanong lang kami sa guard and then pagdaan namin, available. So, hindi intentional. Kasi, di ba kung minsan, sasabihin mo, nakatipid ka, pero sasadyain mo naman yung charging tapos napagastos ka rin dun sa mall. So, baliwala rin yung sinasabing savings. So, eto, yung the 4 instances na yan, talagang may sadya kami sa mall. Hindi namin sinadya na para lang makapagpa-charge. Now, let's go to the cool features that I want to share with you. Cool features of the SL6. First is, I call this, it has the Toyota TOD. Toyota TOD ang tawag ko dito. Pakinggan nyo. This is what I mean. Narinig nyo yun? Napapansin ko kasi yung solid na tunog na bilog. Napapansin ko lang yan sa mga Toyota. Honestly, sa lahat ng mga Toyota ang nawa ko. And dito sa SL6, meron siyang ganun. I call it the Toyota TOD. Again, sana nakaka-capture ng microphone. Ayun. Tuwing sasakay ka kasi ng kotse, 'di ba? Syempre, yun ang pinakauna mong gagawin, magbubukas ka ng pinto, tapos pagsakay mo, sasarado ka. Ang sarap ng feeling kapag buo yung tunog. Parang feeling mo solid na solid yung sasakyan mo, feel mo na bago siya. Okay? So, shinare ko lang kasi natutuwa talaga ako. Typical naman na ngayon, paglapit mo, pag na-detect ka, meron ka dito ang paddle lamp, 'di ba? So, para meron kang guide dito sa baba. Etong SL6, aside from may paddle lamp, when you open the door, meron pa siyang separate na courtesy lamp. Di ba before, binibili pa natin tong as accessories. Sa ibang car din na na-review ko, paddle lamp lang, wala nang courtesy lamp. Well, so parang doble-doble, no? Mas ma-appreciate mo yung courtesy lamp kapag palabas ka.
So, lalo na kapag ka masyadong madilim sa labas ng pinagparkingan mo. Kasi, when you open, ayan, andyan mismo yung ilaw. Right where you are going to take a step, di ba? Kasi yung ilaw naman nung doon sa paddle lamp, nandun pa sa unahan. So, paano kung sobrang dilim dito? Okay? So, yeah, I really find this feature very nice. Ang liwa-liwanag, oh. So, lalo pat medyo thunders na tayo, medyo madilim na ang paningin. So, very, very helpful talaga to. Okay, next. Yung controls ng door locks are all centralized dito sa driver's side. Diba? Pag tiningnan mo dito sa passenger, sa front, ang nandyan lang is your control for the window. Walang pang lock and unlock, diba? Even here sa rear seats, walang button to lock and unlock. Dito rin sa likod, sa left, wala. So, paano ka lalabas pag nilock ng driver? Kailangan mong laging i-request sa driver na ipa-unlock yung door, di ba? And nakakatakot paano kung i-lock ka niya, di ka na makalabas. So, parang sa umpisa, akala mo, ano ba naman si BYD mag-design? Alam niyo ba? So, pakita ko lang sa inyo. Ito yung key fob. Ilalock ko. Okay, so lock yung door. Gagawin mo, open 1, 2. Ayan na. Open na. So what happens really is that, again, lock ulit. Okay, nakalock. Ang nangyayari pala, pag pull mo nito once, nag-unlock siya. And then pag pull mo ulit, mag-open na siya. Yan. So same thing dito sa kabila and even doon sa front passenger. So, ayun, nilak. Yan. Lock ulit, ha. 1, 2. Yun, open na yung door. So ngayon, mapapaisip ka, mahina mag-design si BYD or napaka-smart talaga? So, ganun din ang ano dyan, sa front passenger. Now, based on my research, ito pala ay common sa mga BMW, even for the older models. And I think other European cars, common pala yung ganitong design. So, probably guys, yung iba sa inyo sanay sa ganito. So, sorry naman, para sa akin, this is new. Na-encounter ko to before sa Hyundai, nung nireview ko yung Hyundai Stargazer yata yun, or Custom. Basta isa sa mga Hyundai. And akala ko, sobrang kakaibang feature yun ng Hyundai. So, ayun, meron din pala dito sa Sea Lion 6. I don't know kung ang Seagull may ganun din or ang Atto. Siguro sa next na visit ko sa BYD, silipin natin. Pero syempre, meron pa rin siyang child lock. Kapag inactivate mo yung child lock, hindi mo na siya mabubuksan from inside. Next is, di ba kapag panay digital na yung controls natin, tapos ayan, mapapansin mo wala na siyang button to adjust the AC temperature. So parang pag nagda-drive ka at gusto mong palitan, akala mo ang hirap kasi dami mong pipindutin. No, meron siyang shortcut. So, ayan, meron siyang 3-finger na quick adjustment of the AC blower and the AC temperature. So, 3 fingers, ayan, nakita nyo, lumabas yung blower yan. So, if you swipe to the right, yan yung blower mo, tumataas na. Yun, nice. Tapos kung babalik mo, ganun lang ulit. So, 3 fingers lang. Now, to adjust the temperature, 3 fingers naman, up and down. Ayan, makita mo yung temperature. Nice, di ba? And, teka, balik ko na sa 24. And, ayan, kahit naka-Android ka, ganun pa rin, nag-work siya. So, blower, temperature. Nice. Next is how to change the name. Kasi nakasanayan natin, Hi BYD, di ba? Or Hey BYD. Yun, chismoso talaga ito nakikinig. Sorry, I don't understand what you mean. I'm not talking to you. Yan, nanahimik siya pag sinasabihan. Pag sinasabihan mo siya ng ganyan, tatahimik siya. So anyway, kung gusto mong palitan, dito lang. So from the home screen,
Dito pala. Ayan. Alright? So, meron siyang, well, I call it name, pero ang tawag ni BYD dyan is wake up. Wake word. So, pwede mo siyang lagyan ng kahit anong gusto mo. 4 to 6 syllables are preferred. You'd better avoid commonly used words kasi mapipick up niya yan. So, yeah, guys, please meet Pancho. Yan ang pangalan namin sa kanya. Ayan na. Chismoso talaga ito si I can't Pancho. access this navigation feature. Please operate it manually. So, balik tayo dito. So, yan. Lagay mo lang dito kung anong gustong name and then okay. And then, ayan. Marami kang options dito. Okay? Ngayon, meron ka pa ditong option, audio zone, para click to enable or disable the voice permission of the zone. Para kung halimbawa ayaw mong bigyan ng permission yung passenger kasi magkakagulo kayo, ba nagkukwentuhan kayo. Gusto mo ikaw lang passenger, pwedeng dito lang. Or kung gusto mo, kung gusto mo passenger lang dito. Or kung kayong dalawa. Okay? And then, meron kang option dito na wake up free. Meaning, hindi mo na kailangan tawagin yung wake word or yung name niya. Diretso mo na pwedeng sabihin ko anong gusto mong pagawa sa kanya. Ayan, i-activate mo lang. So, yung mga options mo sa telephone call, map navigation, and all that. Sa ngayon, pinaglalaroan ko pa yung tamang settings kasi dati inactivate ko lahat yan. Halos sumasali siya sa usapan namin. Kaya napipick up niya. So, medyo, ayan, turn off ko muna. And later, kapag isa-isain ko yan, tingnan ko kung anong magandang settings. Next is etong center aircon vents. Nakakatuwa na nandito siya sa mababang posisyon kasi yung pagbuga ng hangin diretso dito sa katawan mo sa may bandang kilikili. 'Di ba? Sa katawan mo na madalas diyan yung mainit lalo pa kapag sasakay ka sa kotse ng tanghali. So ngayon ko lang siya na-appreciate kasi in the past few cars na nahawakan ko, karamihan nandito sa taas, 'di ba? Yung Everest nandito. Yung Subaru nandito rin. Ang ano pa ba? Yung Grand Starex ko nandito rin. Basta karamihan sa kanila yung center aircon vents nandito sa bandang taas. Ngayon, kapag bago kang sakay tapos mainit, gusto mo lakasan agad yung AC, pag tutok mo sa'yo nung dito sa gitna, ang tatamaan agad yung mukha mo. So, eto, mas na-appreciate ko na nandito siya sa bandang baba. And another thing is, kapag nagsasabay-sabay, naka-Android Auto, tapos nagcha-charge, or kung ano pa mang ibang ginagawa mo, kasi kung minsan ginagamit ko rin yung phone to remotely control the camera. So, nagsasabay-sabay yung operations niya, umiinit. Ngayon, pwede mo siyang gawing ganyan. Ayan o. Kaya niyang tumayo ng ganyan. So, kahit bumibiyahe ka, ayan. So, mapapalamig mo siya in just, mga 10-20 seconds lang. Tapos, pwede mo na ibalik ulit dito. Next is the ventilated seats. So, yung mga sanay sa high-end na kotse, pagpasensyahan nyo na ako kasi ngayon lang ako nagkaroon ng kotse na may ventilated seats. So, ayan, kapag pinindot mo to, so individual yan sa driver and then sa front passenger. If you select that, long press, may dalawang icon. So, wala. Ayan, so kapag nakita mo yung bilog, malamig yan. Kapag nakita mo yung yung parang may sumisingaw, parang may steam, mainit yan, heater yan. Okay? So, nakakatuwa kasi pagsasakay kami, yun nga, for the past 2 weeks, na-try namin na mainit sa labas at mainit na bilad tong sasakyan. Pagsakay namin, nasanay kami na nag-aantay kaming mabugahan ng aircon vents. Pero pag sinabayan na ng seat ventilation, sobrang bilis ng ginhawa. Nakakatuwa. Okay? And then, kasama siya sa voice command. So, kapag ganyan, Pancho, turn on seat ventilation. Got it. Turning on seat ventilation.
No, di ba? So, kasama siya sa voice command. Pero hindi niya sinama yung kabila. Pancho, turn on seat ventilation for the passenger. Got it. Turning on seat ventilation in the passenger seat. O, di ba? Nice. Okay, when it comes to the automatic tailgate, there are several ways of controlling it. So, number one, of course, using the key fob, right? And then, meron din siya dito. Swipe down mo to. May shortcut dito. Ayan, trunk. Okay? So, pag pinindot mo yan, ayun, nag-open na siya sa likod. Ngayon, press it again, mag-off siya. Alright? Now, aside from that, meron pa siya dito. Dito actually sa driver door, meron pa siyang button dito. Okay? So, you pull it, ayun, nag-open na siya. So, medyo confusing kasi how can you close it? Magpe-press ka ba? Hindi mo na mape-press. So, akala mo paano mo na i-close? So, you can still close it by holding this. Ayan. So, bumababa siya actually as you hold it. Pag binitawan mo, it will stop. So, you just have to hold it until mag-close. Ayan. Next naman, this is not really new. Okay? Medyo luma na tong feature na to. Actually, yung Ford Everest ko nga na 2017, meron ng ganito. So, gusto ko lang ipakita. Gusto ko isabay sa listahan ko kasi natutuwa ako. So, the windows can automatically open all together at the same time and also close. So, just using the key fob, unlock button, press once, press again, and hold. Yun, mga 4 seconds, yun, nag-open na lahat. And then, if you press lock, nag-lock yung doors, and then automatic, nag-lock na rin yung mga windows. You don't need to hold it anymore. Now, in case naiwanan, somebody left one of the windows or all the windows were left open, you can also still do the same. Press the lock button and then hold it. Magko-close na silang lahat. Nice. And last but not the least, yung shortcut na functionality niya na swipe mo lang from top to bottom. Yun. Alright, so andito mga shortcuts mo. Meron pa siya dito. Ayan. So, nandito yung hill descent control if you want to activate it. Nandito yung interior lights. Ayan. Kasi, di ba, minsan gusto mong buksan pati yung sa likod. Paano mo maabot kung ikaw lang mag-isa? Just like right now, pag nagva-vlog ako, gusto ko nakabukas yung sa likod. Inaabot ko pa ng kamay ko yun sa likod. Ito, nandito lang naman pala. Okay? So, pwede rin i-turn off. And then, to turn off yung automatic dome lights, yung pag nagbukas ka ng pinto, like right now, ayan, binuksan ko, walang ilaw, di ba? Kasi, naka-deactivate doon. So, dito mo lang gagalawin. So, ayan, naka-enable siya ngayon. Pag open ko ng door, ayan, may dome light na tayo ulit. Okay, so napansin ko may difference pala yung yung etong mga buttons ito. So, pag tinurn on mo lang yung interior lights, ganyan siya kaliwanag. Okay? Kapag naka-auto dome lights, ayan, sakto lang yung ilaw niya, hindi masyadong bright. So, mako-control mo pala. And what else? So, marami kang options dito. And ayan, hindi mo na kailangan, andito na pala yung pag-control mo ng state of charge. So, ayan, meron na pala dito. Dati pupunta pa ako sa home, tapos pupunta pa ako dito, ang daming pindot-pindot. So, andito pala, may shortcut, ang daming shortcuts dito. Ayan. Nice. Okay guys, that's it for now. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to our channel. Katulad ng sinabi ko, kung hindi pa kayo naniniwala sa BYD, which I understand kasi very new pa yan dito sa atin, follow our channel kasi magpapublish kami ng frequent updates, pati kung magkakaroon ng problema para malaman ninyo.
And, after 6 months, after 1 year, kung maganda yung maririnig yung feedback sa amin, edi tsaka na kayo bumili, di ba? And if you are a current owner ng Sea Lion 6, please also subscribe and let's collaborate. I-correct niyo ako minsan kung may mali ako sa mga sinasabi ko. And kung meron kayong tips also for me to learn, di ba? Let's collaborate. Okay? And kung hindi ka rin naman mahilig or interesado sa BYD, subscribe pa rin po kayo kasi we will continue to provide content about other cars. Hindi naman po focus sa BYD lang itong channel na to. So like I said, pupunta pa rin tayo sa mga launching, pupunta pa rin tayo sa mga shows, and we will try our best to show to you what's new out there in the market para alam niyo kung ano mga options niyo. Alright guys, thank you for watching, and as always, drive safe. Bye. Please do not forget to follow our social media accounts. We are on YouTube, Facebook page, Instagram, and TikTok.